So, yung Karma, magkano yun? Bahay. Meron ka bang favorite na local film? Na local? Or show? Show? Kahit hindi film, show. Show? Hindi ako, sa show wala siguro. Pero Okay. sa film siguro, House of Us. Oh, Cathy Garcia Molina. Yun, gusto ko yung storyline, gusto ko yung minimal lang yung mga shots and framing, parang ganun. Gusto ko yung pagbali nung Nakakatawa yung favorite mo yun. Tapos parang favorite ko pa yung mga tipong OTJ. Alam mo, yung tipong kay Eric Mati. Eric Mati, OJT. OJT ba yun? OTJ. OTJ ba On yun? the job. On the job, yun. Ang dami kong di ba? Wala akong alam sa mga names eh. Yeah, Well, maganda yun. Pero ganda na atake nun. Maganda diba? yun, maganda yun. Kakaiba yun, one take, di ba? Tsaka, for me, kasi pag natanong, sino ang favorite mong Filipino directors? I would go for Eric Mati and Jun Lana. Okay. Jun Lana. Eric Mati, kilala ko si... Jun Lana is Barber's Tales. Becky and Badette. Becky and yung Badette. Yung bago ni Vice. Ano may bago ni Vice ngayon? Yung Breadwinner. Di pa po nanood ng mga movie. Marami siyang LGBT actually eh. Pati yung... Becky and Badette, napalad ko. Yes. Tsaka yung... Ano yung palabas niya na yung parang... siya, parang may patay-patay. I forgot. Something like that. Ha? Oo, sa wala. Hindi ko pa napapanood yun. Hindi ko napapanood yun, But anyway, gusto naming malaman also. Like, syempre, moving on na tayo sa mismong paggawa mo ng music video, di ba? Ano yung palagay mong music video na nasabi mong nag-open ng doors para sa'yo? Open ng doors? Siguro, dance with you. Talaga ba? Yes. Oo, para sa akin, dance with you. Kasi, parang dun nakita ng audience yung parang impact sa hip-hop ng yung prod life talaga. Parang may production pala yan. Parang gano'n. Anong year to? 2020 siguro. Gano'n. Pero prior to that, ano na yung mga... Kasi parang yung mga ibang ex-battalion, mas maaga pa ata. Yes, pagka sa production pala, yun yung naging eye-opener. So ibig sabihin, parang yung Dance With You na parang dun ka nagkaroon ng Titus C na pangalan. Medyo na siya, na build na, production pala to si Titus C. Hindi lang siya parang shooter lang, na one man, parang ganon. Run and pero gun production shooter. naman talaga yun. Kasi, sorry if you don't mind me asking I don't know if you're gonna disclose this. Okay. Pag yung sa mga budget, ay mga video na yun, magkano budget nyo? Budget sa mga ganyan. Ito kasi, medyo mas mura pa yung... Yes, hindi mo masyadong Ito siguro nasa mga... budget mo, pero hindi kasama na lahat PD, production design. Yes. Sa'yo ba lahat dumadaan? Yes, Okay. So, parang LP ka rin, line producer ka rin. Oo, parang gano'n. So, magkano yung binabudget pag ganyan? Pag ganitong, Dance With You. Alam ko, siguro one. Diba? Sana all, may one. Never pa ako nakatikim ng one. Kaya nga siya, parang nakita na rin siya ng grupo, talagang parang, pwede si Titus sa production. Parang Correct. Pero, ang favorite kong video mo, Karma. Actually, hindi ko alam kung Karma or Rapstar. Wow, talaga. Hindi ko sure. Parang both. So, yung Karma, magkano yun? Bahay. Utang ina, diba? Oo, bahay. Sure ako. Nung pinapanood, remember, di ba, guys, parang gusto check ko lang. Kaya ko nakilala I've heard of you na before. I don't know why. I've heard of you. But, remember when we did that reaction video in 2022? Yes. I don't know why I've heard of you. But when I watched it, that music video, kasi hindi naman kami rap or hip-hop, diba? So, parang first time kami mag-reaction ng mga Pinoy hip-hop. Nakita mo ba yung gulat sa mukha ko na parang, how the fuck did they do this? Yes, so nakita ko. And I'm like, this is the best music video in the Philippines ever. Wow, grabe. I would say. I've never seen anything since, even after. I mean, Rapstar. Yes. Ikaw din yun. Tangina, diba? Ano to? Kinuha mo lahat? Ano to? The best ka? Pero diba? Like, bahay tong Karma. Ilang shooting days ka doon? 3. Tapos tayo, magkano yung budget ng 3 shooting days? Hindi, 3 yan. Tapos lock-in yan kasi pandemic yan eh. Pandemic. Pag ganun, sino nagbe-budget niyan? Sino nagpa-finance? Nagsisimula yan sa parang, bidding kami ng, ito yung, tatanong nila, magkano yung, sa tingin mo, ma-execute to, sasabihin ko, ganito. Sabay, hindi, habang papalapit siya, hindi. Kasi pare-pares na nagmi-meet yung mga gusto nyo. So, naglo-load talaga yung budget to. Hanggang naging bahay na siya.
Hindi, pero kaninong pera lumalabas? Sino naglalabas ng pera? Sinong financer? Usually artist eh. Wow! Oo. Di ba ang hirap yun? Parang mag-work ka na, yung tiwala nila sa'yo, bahay ito parang gano'n eh, di ba? Ang hirap yun. So yung pawis mo, bahay ba iba. to sa Metro Manila or mga Cavite or mga Antipolo? Anong Bahay klase? sa Metro Manila. Oh my God! Oh my God, Ganun talaga yung stake doon. Pero you know what? I wouldn't be surprised because in Korea, ang minimum ng normal K-pop music video, yung normal, like basic K-pop gusto ko music. malaman yan. Magkano ba normal? IOK? Oo. Yes. 12M. Wow. Mga 5 years ago, mga 8. Kasi nag-shoot kami doon ng music video ni... Siyempre, hindi ko pa rin sabihin kung magkano. Wag na. Pero parang nung nag-shoot kami ng music video ni Inigo. But that's like an entire... Parang, ano lang din kami, liaison. Hindi ako into mirror or anything. Kami yung nag-broker. Alam mo yun, kami yung kasama and everything. That was Options. So, yung music video ng Options is one of the best, sikat na sila ngayon. Sila yung Peaches. Basta, they're very big company na in Korea. When we worked with them, they were kind of big already, but now after the pandemic, they're much bigger. Parang may mga cars pa sila, they own mga cars. But anyway, this is not like bahay din. I would say bahay din siya. Masarap pag mayroon kang budget na bahay eh. Siyempre, masarap talaga. Tapos hindi ka mag-ex deal. Di ba, Mike? Nakakaba siya. Yun lang talaga ang kapalit nun. True lang. Pero kasi yung naman. Relation namin, artist sa artist, di ba? Ang hirap eh. Kumbaga, pera talaga ni Daryl yun. Pera talaga niya yun. Pucha. Tapos paano namin, pwede ko namang sabihin sa kanya na, kuha tayo ng sponsor, di ba? Pero hindi siya ganun eh. Kumbaga, ayaw niyang mga agrabyado or ayaw niyang mga abuso, siguro abusaan. Parang ayaw niyang may pressure. May pressure, Gusto niya, since craft ko to, ako mismo, parang gano'n. Yun nakakatuwa rin sa kanya. Tsaka yung tiwala niya sa'yo. Bibigyan ka niya ng pambahay. Tiwala din. Meaning, alam niya na hindi mo siya parang iko-corrupt. Kumbaga, you will give him the most, parang sulit. So, sulitin mo yung ano niya. Then, rin ako dyan, super transparent ako. As in, transparent. Tapat lang talaga na, pinapakita ko talaga. As in, all that yun. How about another favorite of mine, Rapstar by Floji? Ano mas mahal yun or Karma? Karma pa rin. Karma pa din. Karma yung pinakamahal mong natira. Yes. Pero yung Rapstar, malamala, magkano? Matindi din. 7 digits din. Pero kumbaga, din, bahay, pero baka tipong, alam mo yon, medyo outside of Metro Manila bahay. Kotse siguro, pwede kotse. Kotse brand new siguro. Na 4x4. Ito yung may may crane ka, di ba? May robot ka eh. Yes, may glambot ako dyan. Tsaka, ang tawag din yung crane na ako mismo yung nakasampa. Yung totoong crane? Yung hardcore pang concerts na malaki. Tao talaga yung nakasampa. Yes. Kasi gusto ko, ako mismo nag-shoot parang gano'n. Ikaw bang tumitira niyan? Ikaw nagka-camera? Oo, most. Lalo na pagka mga yung tawagin mong parang pogi shot nila. Yes. Ako yun. Parang. Yes. Question. Kasi speaking of like, for example, particularly this one, Rapstar. And even the one in Floji, what was that? Sorry, Have Abi. Burgis. So, may tanong ako doon. Involved ka ba sa mga styling din nila? Ayun ang type of director na hindi ako nangingialam when it comes to styling. Mahilig ako na parang kung saan kayo komportable. Ganun lang ang bumitaw. Hindi ako yung mangingialam ng magpapakita ka ng parang ito pwede nyong inspo, pwede nyo tong peg, parang ganun. Pero kayo ang masusunod when it comes to styling. Tapos kuha na lang ng stylist. Kuha na lang. Tapos kayo usap kayo and then kung saan kayo komportable as an artist, syempre, artist choice, go. Ganun. So, for example, itong style ni Floji sa Rapstar. Kumbaga, siya talaga yan. Gusto talaga niyang ganyan. Yan talaga siya. Oh. Bakit kailangan maraming ginto? Yun ang question namin. Parang, bakit laging naming gold? Kasi di ba sa hip-hop ganun di ba? Well, I guess. But more would you flex. know why? Would you know why? Ako din mismo nagbato dyan Gusto ko gold. Gets
gets kasi yung palette mo gold, 'di ba? Ah. Yung ano mo gold eh. Pero hindi lang naman diyan eh. Pati sa mga ibang ano, Sa pati iba, sa mga no? iba, tapos mamahaling mga watch, 'di ba? Kasi parang pag hip-hop kasi more on flex, tas parang, sa akin naman, pleasing siya sa mata ko, yung gold. Right. Yung kulay niya mismo, pleasing sa mata ko. So, okay siya. Right. Ganun lang siya. Hindi naman siya, wala namang ibang meaning sa akin yun. Parang, Pero is it like a universal hip-hop theme? Kasi 'di ba kahit sa, well, like, I don't actually know hip-hop scene so much. Hindi ako magpapanggap na kahit sa States yung kilala ko sila Travis Scott. Hindi ako familiar masyado actually. Pero parang kahit sila, ganun din yung visual, ganun din yung ano nila ganun eh, 'di sila, ba? Yung more on flexing money and gold, di ba? Mga ganun. is it a hip-hop thing? Oo. Parang I would say na, oo. How about yung mga kotse? Mga kotse yan, isa rin yan. And yan din yung medyo gusto ko sanang baguhin. Parang kung ako ulit mag-music video ng hip-hop, ayoko na siya. Parang gano'n. Gusto kong baliin yung parang kung ano yung nakasanayan ng tao sa hip-hop. Which is dahan-dahan naman na siguro proseso talaga siya. Mahabang proseso. Parang gano'n. Actually, hindi. Kayang-kaya yan. Kasi if like, syempre, kami ni Jimmy, familiar din kami with Korean hip-hop, the scene, right? Nung araw, very parang taboo for them to come out on TV. Parang feeling nung scene, parang, bakit ka naka, di ba? Pag syempre, parang TV ka, magme-makeup ka kahit na paano, Yes. di ba? Parang, parang parang di nakaka-cool, hindi nakaka-lalaki. Bakit ka na sa TV? Bakit ka na sa variety show? But eventually, I think in the last 10 or mga 15 years, unti-unti na natin nakakita ng more hip-hop artists on Korean TV. Mas nagiging parang mas accepted sila. Mas accepted na ngayon. I think ng society, pati ng kultura nila. Yes. Yung kumbaga, even their scene, their community, parang, sige, okay lang, kahit nasa Showtime siya or something. You know what I mean? Tanggap na ng tao. Tanggap na. Yes. When do you think that will happen in the Philippines? Kasi hip-hop is very big. Like, Yes. Pinoy hip-hop is so big. Parang tingin ko naman it's happening na. Parang slowly na gigets na ng mga tao na yung hip-hop parang kailangan din i-embrace. Parang music din siya, parang gano'n. And na-addict na rin sila. So parang tingin ko getting there naman na. Medyo sa TV lang siguro. Yun nga. Actually, that's where I'm coming from. Kasi, like kami, manonood ka ng ASAP, for example, or AOS. Wala akong nakikitang hip-hop artist doon. Yes. But if you will look at the numbers, they're the biggest parang streams. Totoo. How come I cannot see them in mainstream? Pwedeng desisyon ng artist na wag lumabas or pwede rin naman na hindi pa talaga siya tanggap. Kasi alam mo naman yung mga oldies sa industriya. Alam natin yun. Hindi sila mabilis umakap sa nangyayaring eksena. So parang ganun. Pwedeng ganun. Both ways naman siya.